Charity beauty pageant, laruan lang yan ng mga mayayaman. Marunong ka bang magmaneho o hindi? Huwag na lang guluhin. Ang ganda ng tanawin, nakakagalak sa mata. Tiyan. Shen Miao. Hindi ba't sabi mo pupunta ka sa fashion show? Bakit nakayakap ka sa isang lalaki dito? Ito ba yung simp na sinasabi mo? Delivery boy, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na akin na siya ngayon? Young Master Chin, ang sama mo naman. Shen Miao, wala kang pakialam sa ginagawa ko. Alamin mo ang lugar mo. Kung simp ka, magpakasimp ka. Kung ayaw mong magpakasimp, umalis ka. Putang ina, 3 trabaho sa isang araw ang pinasok ko para maging modelo ka at ito ang kapalit? Young Master Chin, pasensya na, itatapon ko na tong nakakasirang ito sa malayo. Dahan-dahan, pulutin mo, buksan mo. Kawawang lalaki, anong pakiramdam habang pinapanood mong nagmamakaawa sa kinang babae mo? Masaya ba? Tara na! Ang pagtuturo sa iyo ni Binatakin ay biyayang inani mo sa 8 buhay. Umalis ka na! Trader ang girlfriend ko. Kahit mga gwardiya ay kayang tapakan ako ng basta-basta. Hindi patas ang langit. Bakit mo ako hinahamak ng ganito? Binatang gwapo. Maawa ka, bigyan mo ako ng makakain. Gutom na ako. Kunin mo na lahat. Mas mabuting tumulong kahit kaunti kaysa wala. Hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo, nagpapakabait ka pa. Kapuri-puring ugali. Mabuti, hayaan mo akong matandang babae na tulungan kang maging pinakamayaman sa buong mundo. Ano sa tingin mo? Hindi ka Diyos, tumigil kang ang mangasar sa akin. Nakakabagot ang mga Diyos. Mas gusto ng mundo na tawagin akong mangkukulam. Kawawang bata, hayaan mong matikman mo ang pakiramdam ng pagiging mas mayaman kaysa isang bansa. Maranasan mo ang kilig ng pagtapak sa lahat ng nilalang. Sa mundo mo, ang mga presyo ay bababa ng 1,000,000 beses. Ikaw lang ang hindi maaapektuhan. Ndobing gas paaring bagdang size yacht na matataas na lugar at maaari ka ring ihulog sa kalaliman. Kapag ang 5 linya sa iyong noo ay ganap ng naiilawan, ito ang araw na ang iyong kaluluwa ay babalik sa impyerno upang manatili sa akin magpakailanman. Hayaan mong maranasan ang pakiramdam ng mas mayaman pa sa isang bansa. Mga ka-family, ito ang lugar ng super popular charity beauty pageant ngayong gabi. Ang damit ko! Amoy tagapaghatid, bulag ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ito ang bagong bili kong Chanel, nakakadiri. Magkano ang damit? Babayaran ko. Tagapaghatid, hindi dahil minamaliit kita. Ang presyo nito, kaya mo ba? 50,000? 100,000 lang ang naipon ko sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng pagtitipid.
Ang damit mo ay may nakakalas na sinulid. Tignan ang gawa, mukhang hindi ganun ang halaga. Ano ang alam mo? Walang pera. Ito ang tinatawag na disenyo. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Huwag mong insulto ang taste ko. Umalis ka na, umalis ka na. Makita ka ay nakakaswerte. Mga ka-family, kaya mo ba paniwalaan? Nabunggo ako ng marumi at mabaho tagapaghatid. Ang bagong bili kong Chanel dress ay nasira na talaga. Dahil lang ako ay napakabait na hindi ako nakipagtalo sa kanya. Mga ka-family, pakalma ang nasaktan na puso ni Yaya sa pamamagitan ng mga gift. Sino ang nagsabi na hindi ko kaya? Hindi ako makapagbayad ng 100,000. Magbayad ng 10,000 yuan Super Rocket para makita niya hindi ako dapat apihin. Super Rocket, isang 10 sentimo. Carnival? 8,000 sentimo? Ang isang C ay katumbas ng 0.1 hao. Ang isang hao ay katumbas ng 0.1 fen. Ang isang fen ay katumbas ng 0.1 mao. Ang isang mao ay katumbas ng 0.1 yuan. Ibig sabihin ang isang hao ay katumbas ng 0.01 yuan. May problema ang gift system? Bahala na. Tulong ng langit. Kahit 10 sentimo lang ang pagbayad ay matakot ka ng sobra. Ang pakiramdam ng punong-puno ng rocket, ito ba ang kapangyarihan ng pera? Salamat. Salamat, misteryosong kuya, para sa... Ay nako, ito! 100 super rocket. Misteryosong kuya, ikaw ang pinakamahalaga sa Yaya. Mahal kita. Misteryosong kuya, ikaw rin ba ay nasa Jiangcheng? Yaya gustong imbitahan ka para sa pagkain para ma-thank you ng maayos. Okay ba? Talaga, ang pera ay nakakapagpaikot ng gilingan ng demonyo. Ang pagtrato sa pinakamalaking tagapagbigay ng gift ay iba. Hindi libre. Kuya Shenmiao, ikaw ba yan? Chen. Mabait na bata. Ito ba talaga yung maliit na batang babae na laging may sipon at sunod ng sunod sa akin? Tawag ng kuya? Shenmiao, ikaw talaga. Anong ginagawa mo dito? Bakit basa ang muka at damit mo? Ako, naghatid ako ng pagkain. May nangyaring maliit na aksidente kanina. Okay lang. Sige, Shenmiao. Bakit mo ko tinititigan? May dumi ba sa mukha ko? Wala ako. Hindi ko lang inakala na yung batang laging nakabukaka ang shorts at sunod ng sunod sa akin na umiiyak lang kapag nadadapa ay napakaganda na pala ngayon. Shenmiao, tama na yan. Huwag mo nang banggitin yung mga bagay nung bata pa tayo. Oh, di ko na babanggitin. Oo nga pala, Chen, narito ka rin ba para sa charity event na ito? Unang beses kong sumali sa ganitong event. Medyo kinabahan ako. Medyo natatakot ako. Pwede ba akong samahan mo? Ako, pero yung sasakyan ko at itong mga damit. Oh, Shenmiao, samahan mo na lang ako please. Di mo ba naalala? Nung bata pa tayo at madilim na, natatakot akong pumunta sa CR at lagi mo akong sinasamahan. Sige. Wala na akong magagawa sa'yo. Alam kong pinakamabait si Shenmiao. Tapos, magsisimula na ang event. Pasok muna tayo. Shenmiao, nagbukas ako ng sarili kong gym. Ngayon, ako na ang boss at coach. Ang galing naman. Sarili mong boss, malaya at magaan ang buhay. Naku, ang setup pa lang mahigit 1 milyon na siguro, di ba? Mahigit 1 milyon? Paano naman nangyari yon? Shenmiao, kung sino man ang may 1 milyong yuan, siya na ang pinakamayaman sa mundo. Chen, tama na ang biro mo sa akin. Ang mga pinakamayaman sa mundo, sino ba sa kanila ang walang trilyon-trilyong ari-arian? Sige na. Di na kita kakausapin, kailangan ko nang pumunta sa waiting area para maghanda. Humanap ka muna ng mauupuan. Sige, bilisan mo. Ginong Chins, narinig ko na magbubukas ka ng entertainment media company. Paano kung mag-streamer ako sa company mo? Depende yan sa performance mo.
Paano nakapasok tong delivery guy na to? Ang baho. Ano ba ang ginagawa ng mga guard? Ang malas talaga. Kailan pa naging karapat-dapat ang isang hamak na pawisan na umupong kapantay ko? Kinsho, anong ginagawa mo? Ang Ginoong Chin ang pinakamayaman sa Jiangcheng, assets na 10,000 yuan, mataas ang estado niya. Ang tabi ng Ginoong Chin, bagay ba sa isang loser na tulad mo na amoy cheap labor, umalis ka na? Hindi lang ang tabi ng Ginoong Chin, kahit ang charity beauty pageant na ito hindi bagay para sa delivery guy na tulad mo. Bakit hindi? Nakasulat sa sign sa labas, lahat ay pwede sumali. Naghahanap lang ako ng seat. Anong problema? Sinong ginambala ko? Bata, buksan mo ang mga mata mong aso at tingnan mo. Ito ay charity beauty pageant, hindi foot massage parlor sa isang alley. Ang mga nakaupo dito ay may net worth na ganito kahit delivery guy na tulad mo, karapat-dapat ka? Ang loser na tulad nito, hindi makakakita kahit ng 50 cents sa buong buhay niya. 5 milyon? Delivery guy lang ako. Saan ako kukuha ng ganitong halaga? Kung wala, umalis ka na at i-deliver mo ang pagkain mo. Huwag kang maging eyesore dito. Ito lang ang threshold para makapasok sa venue. Gusto mo umupo dito? Hindi ganito karami. Sapat lang para umupo sa chair na ito. Kailangan 5 milyon para sumali. Ang pag-upo sa front row ay dapat super doubled. Gaano karami? Gaya ng inaasahan, Chian Chen, ang Kuya Miao Miao mo ay hindi makakasama sa'yo. Ano? Natakot? Dapat kang matakot. Sa Jiangcheng, bukod sa akin ang pinakamayaman, talagang walang marami na makakapaglabas ng 1 yuan. Gaano karami ang sinabi mo? Tandaan, ako ang langit na hindi mo malalampasan. Kung naiintindihan mo, umalis ka na. Sigurado ka ba na sinabi mo 1 yuan, hindi 10 milyon? Kawawa ka naman. 10 milyon, mabibili mo na ang buong mundo. Hindi ka ba natatakot mabali ang dila mo? Isang delivery guy sa init at ulan, magkano lang ang kinikita mo sa isang buwan? Malamang wala ka pang pambili ng 1 basong alak dito. So 1 piso lang talaga para makaupo dito? Eksakto. Kung may piso ka, papayagan kitang umupo. Ginoong Chin, ang paghingi sa kanya ng pera parang paghingi mo sa kanyang bunutin ang buwan sa langit. Nakakatawa talaga ito. Ipinipilit niyang mapahiya sa harap ng mga elite ng Jiangcheng. Bilang pinakamayaman, kailangan kong bigyan siya ng pagkakataon. Nababaliw na ba kayong lahat? Ang laki ng gulo para sa 1 pisong ito. Hahanapin ko na para sa'yo ngayon din. Sandali. Parang naibigay ko ang pera sa loka-lokang matandang babae. Parang may nakalimutan ako. Now, nagpapanggap pa rin, naghuhukay-hukay. Ikaw, kung talagang makakapaglabas ka ng pera, kahit 10 sentimo lang, tatawagin kitang tatay at luluhod ako para magmamano sa iyo dito mismo. So, Siya, may 2 piso pala siya. Cash! At 2 piraso pa ang inilabas ng sabay. Buti na lang may iniwan sa akin na 2 piso ang loka-lokang matandang babae. Oo nga pala, lehitimong beauty pageant ba ang sinalihan ni Chen Chen? 2 pisong inilabas ko lang. Ganun ba kalaki ang pagkamangha? Pwede na ba akong umupo ngayon? Umupo ka po. Ginoong Shen, kasalanan ko kanina, bulag ako. Ikaw po ay mabait, huwag niyo pong isipin. 2 piso lang yan. Mas malaki pa ang nagagastos ko sa ice cream. Shen Miao, huwag mong isipin. Mga pinagpipitaganang panauhin, mga binibini at ginoo, magsisimula na ang Cloud Summit Charity Beauty Pageant. Mangyaring maghanda na ang lahat ng kalahok. Ngayon, ibaling natin ang ating mga mata, ang ating mga puso, at ang lahat ng ating sigla sa pinakamakinang na bituin ng gabing ito. Mangyaring tanggapin ang mga kalahok. Bakit hindi pa lumalabas si Chen Chen? Siya ba ang finale? Talagang may ganda si Chen Chen ngayon?
Sunod, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan para salubungin ang pinaka-inaasahang twin stars ngayong gabi, sina Miss Tian Tian at Miss Yun Tian Tian. Ngumiti sa akin si Goddess Qian Qian. Ang ganda-ganda ni Goddess Qian Qian. Parang diwata na lumabas sa larawan. Yung damit, yung aura, perpekto. Kumikindat sa akin si Tian. Shh! Alam ng lahat na siya ang babae ni Young Master Chin. Naghahanap ka ba ng gulo? Shen Miao, paano nakapasok itong basurang ito? Ang buwang panghuling ranking ng charity beauty pageant na ito ay matutukoy ng inyong charitable investments. Bawat sentimong inyong mamuhunan ay magiging pagmamahal na susuporta sa ating charity. Ito rin ang magdedesisyon sa panghuling ranking ng inyong paboritong kalahok. Bukas na ang investment channel. Namumuhunan ako kay Miss Tian Tian. 0. sentimo. Namumuhunan ako kay Miss Yun Tian Tian, 0.5 sentimo. Namumuhunan ako sa nakapulang damit. 0.3 sentimo. Suportahan ang number 5, 0.6 sentimo. Maganda ang number 3, 0.4 sentimo. Ano ba nangyayari? Lahat sila nag-aangking pinakamayaman sa Jiangcheng. Nagdo-donate lang ng 0. something na sentimo. Ang kuripot. Namumuhunan ako kay Tian Tian. Ang halaga ay 5 piso. 5 piso? 5 piso. 5 piso. Si Ginong Chin talaga ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Tiyak na mananalo si Miss Tian Tian ngayong gabi. Tian, 5 piso lang ang ininvest ni Ginoong Chin para maging champion ka. Ang spoiled mo. 5 piso lang, makakapag-una ka na. Ang tinatawag na charity beauty pageant na ito. Peke lang ba talaga? Si Rich Chin talaga, karapat-dapat na tawaging ilaw ng Jiangcheng. 5 piso. Isa itong makasaysayang sandali na dapat itala sa kasaysayan ng charity ng Jiangcheng. Bigyan natin ng pinakamataas na paggalang si Ginoong Chin. Miss Tian Tian, ang kinang mo ngayong gabi ay dahil kay Ginoong Chin. Mga binibini, huwag kayong matukso. Nagtayo ako ng kumpanya, ang Cloud Summit Star Media. Bukod sa charity ngayong gabi, ito rin ay pagkakataon para sa lahat. Ang media company na ito ay pagkakataon para sa lahat na umangat sa lipunan at umabot sa tuktok ng isang hakbang lang. Basta marunong kang pumili, marunong kang kumapit sa pagkakataon. Ipakita nyo ang halaga ninyo. Halimbawa, Ginoong Chin, marunong akong tumanaw ng utang na loob. Ginoong Chin, matagal na kitang hinahangaan. Ginoong Chin, ako na ang piliin mo. Ako na, Ginoong Chin. Anong nagay? Beauty pageant ba ito o subasta ng tao? Pero Ginoong Chin, alam naming si Binibining Tian Tian ang babae mo. Ang pag-i-invest kay Binibining Tian Tian ay pag-i-invest sa sarili mo. Ang mga oportunidad na ibibigay mo sa amin, hindi kaya mga hungkag na pangako lang iyon? host, mag-invest ng 1 piso para sa babaeng ito. Charge mo sa card ko. Wow, yan ang tunay na lakas. Tunay na pera, tunay na kapangyarihan. Ang galing ni Ginoong Chin. Ginoong Chin, susunod kami sa'yo. Sige, host, mag-invest ng 1 piso para sa bawat isa sa kanila. Ang galing! Isang pisong-piso lang ang ininvest. Ang saya-saya na. Nakakainip.
Binibining Tian, hindi ka ba sasama sa akin? Ang laki talaga ng agwat ninyo sa kanila. Kung sasama ka sa akin, mabubura agad ang agwat na iyon. Maaari pa kitang pataasin. Bakit ka pa magpapakahirap? Hindi na kailangan, Jinongchin. Sumali ako sa kompetisyon para patunayan ang sarili ko. Hindi para sa isang transaction. Hindi. Ano ba yung pagpapanggap mong mabait? Malapit nang magsara ang gym mo, di ba? Nandito ka lang para humanap ng magliligtas sa gym mo. Sumama ka lang sa akin at gagarantiyahan kong maging number 1 sa Jiangcheng ang gym mo. Ayaw niya. Ayaw niya. Shen Miao. Ikaw, mabahong tagapag-deliver, may lakas loob kang hawakan ako ng marurumi mong kamay? Kadiri. Guardia, itapon mo ang basurang ito. Chinchou, ilang yuan lang ang ibinato mo at tinuturing mo ang mga tao bilang mga bagay na pipiliin. Talagang iniisip mo na hari ng langit ka? Ikaw, talagang nababagay ang pangalan mo, mas masahol pa sa hayop. Etang sinasabing charity beauty pageant ay isang palengke ng basura sa pagpapanggap na charity. Kasuklam-suklam, ignorante. Saan galing ang lunatic na ito? May lakas loob mang insulto sa buong high society ng Jiangcheng. Mali ako, nagpapakita ng ganitong malaking show. Pero ang kabuuan ng donated money ay hindi kahit kasing laki ng isang meal ko. Ang event na ito ay isang palabas ng basura na nagpapasaya sa sarili at pretentious. Xian Miao, sa perang ito, makakabili ka ng maraming delicacies. Hindi ka natatakot na sumabog ang tiyan mo? Ilang yuan para bumili ng delicacies? Tian, napagtanto ko lang, lunatic ka ba? Ikaw, Shen Miao, talagang iniisip mo na dahil naglabas ka ng 2 yuan kanina, makakalipad ka sa langit? May lakas loob mong sabihin na small change lang ang donated namin? Sige, patunayan mo sa akin. Patunayan mo na mas mayaman ka sa amin, mas may substance ka sa amin, hindi mo gusto suportahan ang Chen? Halika, mag-invest. Gusto kong makita kung gaano karaming pera ang makakalap mo bag na ito para magpakita. Sino ang minamalitan mo? Makakakuha ako ng ilang thousand a month sa pag-deliver ng food. Ngayon, nakakuha ako ng 300. Kumpara sa hypocritical rich people na kayo, iyon ay ilang times more. Shen Miao, hindi ko alam na ang yabang mo pala. Kahit nahuli ka na, pinipilit mo pa rin. Sabi mo kaya mong kumita ng 300 sa isang araw, di ba? Sige, kung may bayag ka, itaya mo lahat ang 300. Sige, kahit mahirap, hindi ako plastic tulad mo. Hindi kalakihan ang 300 pero ito'y buong puso kong ambag para sa charity. Young Master Chin, sa tingin ko sinasadya ng delivery guy na ito, naguluhin ka. Shen Miao, kung hindi mo mailabas ang 300 ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Gagawin kitang magmakaawa habang buhay, bahagya na lang mabuhay. Kuya Shen Miao, tumigil ka na sa kakasatsat. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Pakiusap, hayaan mo na siya. Magbabayad para sa kanya? Ang pera mo'y lahat winaldas ng tatay mo. Anong pera pa ang meron ka? Dalhin ang POS machine. Hayaan mo siyang mag-swipe. Kung hindi niya ma-swipe ang 300, papahigain ko siya ngayong araw. Delivery guy, pag-isipan mong mabuti. Aminin mo ang pagkakamali mo ngayon, magmano ka at humingi ng tawad kay Young Master Chin at may oras pa. Magsaswipe ako. Nagpapapogi, ipagpatuloy mo lang ang pagpapapogi. Hinukay mo ang ipon mo para sa libing, no? 300 yan, kahit ang susunod mong buhay ay hindi sapat para mabayaran yan. 300 lang naman, bakit ang OA? Ikaw. Hayaan mo siyang mag-swipe. Maglakas loob kang sumalungat sa akin sa harap ng publiko. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Tingnan niyo ang malaking screen. 300, Diyos ko. Itong basura, paano siya nagkaroon ng 300? Isang delivery guy ang nag-donate ng 300? Paano ito nangyari? President, may mahalagang sitwasyon. Ang account na yon ay may hanggang 100,000 pero halos hindi ito aktibo. Ang misteryosong kliyente, si Shen Miao, ay nakalista ng head office bilang pinakamataas na antas na bantay. Si Shen ang pinakamayaman ay gumawa ng transaksyon sa Jiangcheng 300 piso. Oh,
Siya, si Shen Miao. Siya nga. Nasa venue pala siya ng beauty pageant. Ipapakita na kaya ng pinakamayamang si Shen ang kanyang pagkatao sa publiko. Sumama ka sa akin sa pageant venue. 300. Ganun na lang niya iswipe. Sayang naman. 300 piso yon, sapat para bumili ng napakaraming kalye at idodonate niya lahat. Shen Miao, saan galing ang perang ito? Ito ang perang kinita ko sa pagde-deliver ng pagkain ngayong araw. Shen Miao, 300 piso yon. Paano ka makakakuha ng 300 piso sa pagde-deliver ng pagkain? Kung ayaw mong sabihin, hayaan mo na. Boss, medyo malakas ang boses ko kanina. Huwag mo sanang isipin. Sige, okay lang. Gusto ko lang ipaalala sa ilan, imbes na mag-asta ng walang ingat, mas mabuting mag-focus na lang sa charity. Mga tanga, isang mabahong delivery guy na tulad niya, paano siya magkakaroon ng 300? Sa tingin ko ninakaw niya yon. Sa tingin ko ninakaw niya yan. Tama si Miss Tian Tian, isang hampas lupang tulad niya. Saan niya kukunin ang ganoong kalaking halaga? Ninakaw talaga yan. 300 piso lang yan. Pagtiyagaan ko lang, mag-deliver pa ng ilang order, kikitain ko yan sa isang araw. Kailangan pang magnakaw. Nakakatawa, nangangarap lang yan. Mga kasama, hindi lang nagnakaw ng malaking halaga ang basurang to, nagsasalita pa ng kung ano-ano sa harap ng publiko. Dapat dalhin na agad sa presinto. Tama, talagang hindi natin pwedeng palampasin ang isang mapanganib na tao. Ako, Mga gwardiya, arestuhin nyo silang dalawa. Dalhin nyo na. Kuya Shen Miao, pakawalan mo siya, bilisan mo, huwag. anong ginagawa mo? Pera ko talaga yan. Kayong lahat, tigilan niyo yan. Kuya Shen Miao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sino siya? Siya si Presidente Sun ng Jiangcheng Commercial Bank. Presidente San, bakit po kayo nagpakita rito? Alam ko, ninakaw ng delivery boy na to ang 300, isang malaking halaga mula sa bangko. Na-detect ng bangko, kaya personal na dumating ang presidente para arestuhin siya. Basura talaga ang basura. Sa tingin ko, peke ang pagde-deliver ng pagkain. Ang totoo ay pagnanakaw, di ba? Ang 300 pisong yon ang pinaghirapan kong pera. Matigas pa rin ang ulo kahit malapit ng mamatay. Presidente Sun, papagulungin ko ang mga buto niya ngayon din para sa inyo. Gawin nyo! Sino ang maglakas loob humawak kay Ginoong Shen? Presidente Sun, ano po ang ibig niyong sabihin? Ang 300 pisong ito ay legal na ari-arian ni Ginoong Shen. Legal na ari-arian? Paano nangyari yon? Ano ba siya? Makinig kayong lahat. Si Ginoong Shen Miao ay nakalista sa aming bangko bilang kliyenteng may malaking ari-arian. Siya ang walang duda na pinakamayaman sa Jiangcheng. Sino man ang maglakas loob na guluhin si Ginoong Shen muli, huwag ninyong sisihin ako, si Sun, kung maging bastos ako. Siya? Ako? Pinakamayaman sa Jiangcheng? Ang isang mabahong delivery guy, nag-aangas pang siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Imposible. Ang tagal na niyang tagasunod ko. Di ba malalaman ko kung siya ang pinakamayaman? President Sun, wag mo akong biruin. 100,000 lang ang laman ng card ko. Paano ako magiging pinakamayaman? Magkano? 100,000. Ako, ang kinikilalang pinakamayaman sa Jiangcheng, 10,000 lang ang pera ko sa bahay. Ikaw na isang delivery guy, nagsasabi kang may 100,000 ka at cash pa? Tama na, paulit-ulit mong ininsulto si Shen na pinakamayaman. Talagang wala kang modo. Mga tauhan, itapon niyo siya. Ako ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Sun Yukian, manggugulo ka sa kin, naghahanap ka ng kamatayan. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako! Hoy, pinakamayamang Shen. Kanina nadaya lang ako ng 2 yon. Paumanhin. Ako ang may-ari ng Jiangcheng Star Glory Restaurant. Basta sabihin mo lang, buong Star Glory Restaurant ang maglilingkod sa'yo. Ang pinakamagandang restaurant sa Jiangcheng, makakapasok ba ang tulad kong delivery guy? Anong sinasabi mo? Kahit ang Star Glory Restaurant ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi. Pinakamayamang Shen, ako si Li Guang, chairman ng Jiangcheng Automotive Group. Basta sabihin mo lang, lahat ng luxury cars ng grupo ay magagamit mo. Pinakamayamang Shen, gusto mo bang samahan kita ngayong gabi? Teka. Hayaan mo akong ayusin ito. 100,000 lang ang laman ng bank card ko. Tapos kayong lahat ang sabi, ako ang pinakamayaman. Tama ba? Magkano naman ang meron kayo? Magkano ang meron ka? Pinakamayamang Shen, ang assets ko ay 5,000 yuan. Ibang-iba talaga sa'yo. Yuan, sigurado ka bang hindi 10,000 ang sinabi mo? Talagang sigurado, pinakamayamang Shen. Ni hindi ko nga madaring mangarap ng 50 milyon.
Ano ba ang nangyayari? May pinakamayaman bang kasing dukha ko? Sandali, baka sakali. Chen, sabihin mo sa akin, magkano na ang presyo ng bahay sa downtown ng Jiangcheng ngayon? Shen Miao, ngayon sa 10 piso lang ay makakabili ka na ng villa sa Jiangcheng. Kaya hindi ka nagsisinungaling sa akin. Mas gusto ng mundo na tawagin akong mangkukulam. Kawawang bata, hayaan mong matikman mo ang pakiramdam ng pagiging mas mayaman kaysa sa isang bansa. Maranasan mo ang kilig ng pagtapak sa lahat ng nilalang. Sa mundo mo, ang mga presyo ay bababa ng 1,000,000 beses. Ikaw lang ang hindi maapektuhan. Ako, naalala ko na ang lahat ngayon. Bumaba ng 1,000,000 beses ang mga presyo. Ang sa akin lang ang hindi nagbago. Ayos ka lang ba, Shen Miao? Kaya totoo pala ang sorceress. Kaya ang 100,000 sa bank card ko ay katumbas ng 1,000,000,000 dito sa mundong ito. Ako nga talaga ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Shen Miao, nagkamali ako. Makikipaghiwalay na ako kay Chinchou ngayon din. Magbalikan tayo, pwede ba? Magbalikan para maging sunod-sunuran mong sip-sip ulit? Hindi, Shen Miao. Kung papayag ka, pwede rin akong maging sip-sip mo. Ganyan ka ngayon dahil lang alam mong ako ang pinakamayaman. Ganito na lang. Kung magsasayaw ka ng mainit na sayaw sa harap ng lahat, baka pag-isipan ko. Shen Miao, ang daming tao dito. Pwede ba sa bahay na lang? 3. Dalawa. Sasayaw ako. Chian. Tapos na ang beauty pageant. Umalis na tayo. Shen Miao, nagsayaw na ako sa harap ng lahat gaya ng sinabi mo. Pwede na ba akong maging sip-sip mo ngayon? Sinabi lang ni Shen Miao na pag-iisipan niya. Hindi naman ibig sabihin papayag siya. Tama ba, Shen Miao? Eksakto. Sabihin kong magsayaw sa harap ng lahat, talagang sumayaw ka sa harap ng lahat. Talagang pera lang ang habol mo. Nakakadiri ka. Isang babaeng walang malayong pangarap tulad niya, gustong umakyat sa pinakamayamang si Shen. Nakakatawa. Dapat tingnan mo ang sarili mo. Shen Miao, niloko mo ako! Shen Miao, hindi ko inakala na pagkalipas ng ilang taon, ikaw na pala ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ako rin, hindi ko inasahan. Pero salamat sa'yo, naging number 1 ako sa beauty pageant. Pero Pero ano? wala, tara na. Hindi ko lang na-secure ang investment. Paano na ang gym ko? Hoy, sandali. Anong problema? Shen Miao, mahilig ka naman mag-exercise, di ba? Pumunta ka bukas sa gym ko. Pwede ba? Siyempre naman. Sige, usapan na yan. Sige. Akala ko bug, ako pala ang bug. Ay, salamat. Salamat, misteryosong kuya, sa 100 rocket. Misteryosong kuya, ikaw ang pinakamalapit sa puso ni Chuya. Ang sarap ng pakiramdam kapag may pera. Shen Miao, alas 10 ng umaga bukas, huwag kang malate. Sige, gets ko na. Excited na ako, siguradong masaya to. Boss, yun, tapos na ang 7 araw na extension na hiningi mo. Kung hindi ka magbabayad ng renta, kukunin na namin ito. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Shen Miao, pasensya na, wala akong magawa. Hoy, Chian, narito na ako. Sige, Shen Miao, tingnan mo muna, papunta na ako. Oh. Hindi ko inasahang ganito kalaki ang gym ni Chen. Kumpleto ang mga equipment at nasa sentro pa ng lungsod. Talagang mayamang dalaga. Nakamamangha talaga si Boss Chen sa gown niya, karapat dapat sa unang pwesto.
Yung tarantadong Chin Show gusto pang makuha si Boss Chan Chan gamit ang pera. Bah! Buti na lang, sumaklolo yung undercover na delivery guy. Pero bakit niya pa rin niyayakap? Anong relasyon nila? Posible bang gusto ni Boss Chian Chian itong guwapong delivery guy? Siya? Maraming playboy ang nanliligaw kay Boss Chen Chen. Nakita mo na ba siyang sumuko sa pera ng kahit na sino? Hoy, sino ka? Kumusta kayong lahat? Ako si Shen Miao, narito para kay Chan Chan. Ano ang tawag mo sa boss namin, Chian Chian? Ang intimate. Hindi ko narinig na may kapatid ang boss. Teka, bakit ang pamilyar mo? Ikaw yung undercover na bilyonaryo mula sa beauty pageant. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo dahil lang mayaman ka. Mga kapatid, huminahon kayo. Nagkakamali kayo. Oo. Yuda, anong gusto mong gawin? Yuda, ano ba ang gusto mong gawin? Yuda, ano ba ang balak mo kay Ginoong Shen Miao? Ginoong Shen Miao. Sayang si Boss Chen Chen sa ganyang klaseng tao. Magsalita ka o kaya paalisin ko kayong lahat. Boss, sa totoo lang, kami. Chian Chian, huwag kang magkakamali ng akala. Si Yuda at ang iba pa ay magiging katama ko sa pag-ehersisyo, di ba? Oh. Gusto lang naming ipakilala ang mga equipment sa kapatid na ito. Totoo ba? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Sige na nga. Ginoong Shen Miao, samahan muna kitang mag-stretching. Salamat, Tol. Tunay na kaibigan, mabuting tao. Mabuti ang ugali nitong si Shen Miao at mayaman pa. Sana ay handa siyang gumastos para matulungan si Boss Qian Chen sa mga problema niya. Tama. Di natin yan problema. Tara, kumain tayo. Iwan na lang natin ang gym sa kanila. Ginoong Shen Miao, iangat mo ang huling paa, i-engage ang abs, panatilihin ang balance. Oh, ganyan lang. Di kaya. Pakiramdam ko, mauubos na ang lakas ko sa pag-stretch pa lang. Ginoong Shen Miao, hindi pwedeng ganyan. Kailangan mo pa ring mag-stretch, baka ka masaktan. Pero ako, oo nga pala, bakit ang init dito? Boss, yun. Tapos na ang 7 araw na extension na hiningi mo. Kung hindi ka magbabayad ng upa, kukunin na namin ito. Medyo mainit nga. Shen Miao, may dumi ba sa akin? Wala. Shen Miao, hayop ka. Dapat ituring mo si Chian Chan na parang kapatid. Shen Miao, tuloy tayo. Tutulungan kita ngayon. Chian Chian, anong ginagawa mo? Shen Miao, mamaya dadalhin kita sa mga machine, kaya kailangan maunat ng maayos ang mga braso mo. Sige. Ang tigas ng mga muscle sa balikat ni Shen Miao. Shen Miao, ngayon naman papahingahin ko ang bewang mo. Relax ka lang, ha? Chian. Anong ginagawa mo ngayon? Shen Miao, ang tigas ng likod mo ang sarap sandalan. Huwag kang gumalaw. Shen Miao, nagbibiro lang ako kanina. Tinutuwid ko lang ang posture mo. Baka kasi masaktan ng lower back mo mamaya. Sige. Hindi maganda ito, Shen Miao. Kahit si Chen Chen ang lumabag sa rules, kailangan mong magtiis. Shen Miao, komportable ba? Komportable. Parang lumambot ang likod ko. Ang sama mo. Shen Miao, anong sinasabi mo? Ako, ang ibig kong sabihin, dahil sa pag-stretch, lumambot. Ngayon, parang malambot na ang pakiramdam ng katawan ko. Hindi na masyadong naninigas. Ganun ba? Kung magpapatuloy tayo ng pag-stretch, may isa pang lugar na pwedeng i-stretch. Tama na ang stretching natin. Mag-workout na tayo. Totoo, sapat na nga ang stretching natin. Tara na. Sige.
Shen Miao, first time mo mag-bench press, kaya hindi kailangan masyadong mabigat ang intensity. Sundin mo lang ang intensity ko. Sige. Magde-demo muna ako, tapos tuturuan kita ng maayos. Ang ganda ng buhay. Walang pagsisisi sa buhay na ito. Sige, Shen Miao. Bakit ka nagkakadugo sa ilong? Ang malamang sobrang init. Hindi mo ba binuksan ang aircon? Baka nasira ang aircon. Paano kung Anong ginagawa mo? hindi ka ba mainitan? Tutulungan ka ni Chan Chan maghubad ng t-shirt. Ito, hindi maganda ito. Anong ikinahihiya mo? Nung bata pa tayo, sabay pa nga tayong naliligo. Bilis, hubarin mo na. Habang nagbe-bench press, maitutuwid ko rin ang posture mo. Shen Miao, nagwo-workout ka ba palagi? Meron ka pang abs? Galing yan sa pagde-deliver ng pagkain. Kaya pala nagde-deliver ng pagkain ang pinakamayamang si Shen para manatiling malusog. Tama na, tigilan mo na ang biro. Magsimula na tayo. E di humiga ka. Tama, relax ang katawan mo, kontrolin ang paghinga, gamitin mo ang mga braso mo. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Shen Miao, sana hindi mo ako sisihin. Chen, anong ginagawa mo? Chen, anong ginagawa mo? Inaayos ko yung posisyon ng paggamit mo ng lakas. Tuloy mo, 5 beses pa para matapos. 5? Sa tingin ko 2 pa lang, suko na ako. Sir Shen Miao, ang pag-eehersisyo, sinusubukan ang limitasyon ng katawan mo. Sir Shen Miao, kung matatapos mo, may malaking gantimpala ako. Kahit ano, alam mo na. Chen, naglalaro ka ng apoy. Eh di depende kung kaya mo tong apoy na to. Umalis ka dyan. Ngayon sa tingin ko kaya ko na. Chen, pinipilit mo ang kuya mong gumawa ng krimen. Hindi, Shen Miao. Kailangan mong magtiis. Chen, kahit sira ang aircon ng gym mo, hindi naman dapat ganito kalungkot. Anong balak mo, Chen? Sir Shen Miao, matutulungan mo ba ako? Chen, tumayo ka muna. Dahan-dahan tayong mag-usap. Sa ganito, talagang hindi ko na kaya. Boss Yun, anong ginagawa mo? Boss Yun, akala ko ba malinis ka sa labas pero may tinatagong kabit pala? Sino kayo? Kami, nandito kami para kunin ang renta sa boss mo Yun. Punta kayo dito para lang sa ganito? Bumaba ang mga customer sa gym. Ngayon kahit 5 sentimo sa renta hindi na mabayaran. Sabihin ko, Boss Yun! Binigyan ko na kayo ng buong 1 linggo. Kung hindi pa kayo makakabayad ng renta, huwag kayong magalit kung itatapon namin ang mga gamit dito. Siyempre, Boss Yun, kung gusto mong uminom kasama namin mga bro, baka pagbigyan pa kayo ng ilang araw. Subukan mong hawakan siya, tingnan mo. Bitawan mo ako! Sino ang nagsasabing hindi siya makakabayad ng renta? Gwapong lalaki, nagpapakita ka ng ngiti sa akin? Sabihin ko sa'yo, ang nagpapakain sa'yo ay isang pobre na ngayon. Hindi siya makakabayad kahit anong renta. Umalis ka na kung alam mong may pakinabang o ako mismo ang haharap sa'yo. Anong gwapong lalaki? Kapatid niya ako. So tungkol lang sa pagbabayad ng renta, tama? Para sa kapatid mo dito, madali lang yan. Dilat mo ang mga mata mong aso at tingnan mo. Nasa sentro ng lungsod ito. Ang renta kada taon ay hindi bababa sa 5 sentimo. Parang madali lang sa'yo. Sige, bayaran mo. Masyado ba kaming maagang bumalik? Nakaabala ba kami sa magandang oras ni Boss Jiang Qian? Oo, di ko naisip yun. Kakain pa kaya tayo ng isa? Di maganda. Binubuli na naman ni Wang Lai si Boss Jiang Qian. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Kuya Shen Miao, 5 sentimo ito. Di madali ang kumita ng pera. Baka dapat kalimutan na lang natin ito. Para sa akin, Changqian, ang kumita ng pera ay talagang di mahirap. Paano kung ganito? Magtiwala ka sa akin, iwan mo ito sa akin. Nagpapapansin. Kahit kapatid mo siya, ano naman, mukha kang pulube. Kung di ka makabayad, umalis ka na. Naghihintay ako para uminom. Ang 5 sentimo ay katumbas ng 500,000 yuan noon. Hindi ko kailanman magagawang magkaroon ng ganoong pera dati.
Pero nagbago na ang panahon. Basta, walang sino man ang pwedeng mambuli kay Changqian. Na-transfer na. Sa susunod na 100 taon, huwag kang tumungtong dito. Binigyan ako ng upa para sa 1 taon at sinabihan na huwag bumalik sa loob ng 100 taon, $5. Kuya Shen Miao. Diretso kong binayaran ng upa nila para sa 100 taon. Kung hindi ka dito para mag-workout, umalis ka na. Hindi natin magagampanan ang trabaho ng boss natin kung ganito. Bigla kong ayaw nang magpaupa ng lugar na ito, maliban na lang kung si boss yun ay makipag-isang gabi sa amin. Binigyan na namin kayo ng pera at gusto nyo pang bawiin. Ano naman kung bawiin ko? Akin ang property na ito. Ako ang may huling salita. Sige, kunin ninyo para sa akin si Boss Yun. Subukan mong hawakan siya. Huwag kang mag-atubiling gawin yan. Kuya, nahuli kami. Okay lang ba kayo? Okay lang kami. Wang Laizi, may lakas ka ng loob na maghangad kay Boss Changqian? Gusto mo bang magtagal sa ospital ng ilang buwan? May lakas ka ng loob. Yun Changqian. Sa loob ng ilang araw, babalik ka pa rin at magmamakaawa sa akin. Tara na. Tara na. Changqian, hindi ka ba natakot? Shen Miao, pasensya na, ginamit kita. Baliw ka, masaya nga ako nakasama kita na ipagtatanggol kita tulad nung bata pa tayo. Basta okay lang si Changqian, okay na yon. Shen Miao. Okay na ngayon, okay na. Ang mga babae, sa taong mahal nila lang nagpapakita ng kahinaan, tunay na pag-ibig talaga. Buti na lang dumating kayo ng maaga ngayon. Kung hindi, pareho tayong magkakaproblema. Boss, anong sinasabi mo? Kung may dayuhan mang mangapi sa Boss Changqian namin, sa amin muna sila makikipag-usap. Ganito, mula ngayon, sasahuran kita ng taunan. $1. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang gym na ito. $1? Konti ba? Hindi. Mula ngayon, ikaw na ang boss namin. Hello, boss. Siya boss ang tawag niyo. Ako ano? Di si Boss Changqian ang asawa ng boss. Anong kalokohan yan? Kung nahihiya ka pa, maging personal trainer mo na lang ako. Pwede na yon, di ba? Shen Miao. Ganon pa rin kabait sa akin tulad ng dati. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako sinabihan na maging personal trainer mo? Siyempre, kailangan kitang turuan ng harapan. O, gusto mo bang maging asawa ng boss ako? Teka, Shen Miao. Hindi ka naman yung tipo ng taong nananamantala ng iba. Hindi ko kaya to. Shen Miao, sir. Minamata mo na ba ako ngayon? Tama. Ginamit kita, Shen Miao, sir. Masamang babae ako. Pasensya na. Hindi ganon, Changqian. Ayokong gawin mo to dahil lang sa pakiramdam mong may utang na loob ka. Gusto kitang ligawan ng seryoso, gets mo? Tsaka, ang cute-cute at ang ganda-ganda ng Changqian natin. Paano ko siya hindi magugustuhan? Ang kulit mo, Shen Miao, sir. Maghihintay ako sa'yo. Hoy, tuloy lang natin yung exercise. Turuan pa kita ng ilang moves. Itong tatlong magkakapatid. Talaga, dahil lang hinawakan ko ang kamay ni Changqian sa harap nila, pinapagod nila ako ng husto sa training. Maligayang pagdating sa aming top contributor, si Mysterious Brother. Sa aking live stream, Mysterious Brother. Kumusta naman ang sayaw ni Chuya kanina? Sulit ba sa malaking rocket mo? Pera lang talaga ang nasa isip mo. Totoo nga, walang tunay na nararamdaman ng mga internet celebrity na to. Walang katapusang paghingi lang ng pera. Misteryoso, sir. Bakit ka umalis? Halata ba masyado na humihingi ako ng regalo? Hindi. Malaking tao to eh. Kung mahuhuli ko siya, siguradong secured na ang buhay ko. Mga kaibigan, may gagawin si Chuya ngayon kaya itatapos ko na muna ang stream. Paalam.
Hello, anong meron? Misteryoso, sir. Bakit ka agad umalis sa livestream pagkatapos mong pumasok? Gusto ka sanang pasayawin ni Kyuya ng mag-isa. Sa susunod na lang. Pagod na pagod ako ngayon. Kung wala nang ibang bagay, ibababa ko na. Teka, misteryoso, sir. Nakita ni Kyuya na nasa iisang lungsod lang tayo. Nais kitang anyayahan sa pagkain sa Xingyao. Pwede kaya? Aanyayahan mo ako sa pagkain? Natatakot kang hindi na ako magbigay ng regalo, di ba? Dahil gusto mong maglaro ng matagalan para mahuli ang malaking isda. Tingnan natin kung paano kita gagambalain. Sige, pero may isa akong kondisyon. Ano yon? Pag kumain tayo, coat lang ang suot mo. Huwag kang magsuot ng kahit ano sa ilalim. Ito naman, Kung ayaw mo, edi wag na lang. misteryoso, sir. Dahil yan ang hiling mo, syempre gagawin ni Kyuya. Kung ganoon, usapang tayo. Usapang tayo. Binatang Chin, may lalaking dumating at nagbayad ng upa ni Yun Changqian. Nabigo ako. Hindi ko siya naibalik para sa iyo. Ang tagal na. Di mo pa rin mahawakan ng isang fitness coach? Walang kwenta? Buti na lang at handa ako. Nagplano ako ng maaga. Ang ama ni Yun Changqian ay may malaking utang sa sugal. Pilitin mo siyang ipagbili ang kanyang anak na babae para mailigtas ang sarili niya. Opo, Binatang Chin. Binatang Chin, nandito na ako. Bakit iniisip mo pa rin si Yun Changqian? Hindi ba't tungkol ito sa pagpapasimula ng media company? Huwag kang mag-alala. Mga performer lang yan. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging boss nila. Mas maganda yan. Oh, Binatang Chin, narinig ko na may gathering ang Internet Celebrity Circle sa River City kamakailan. Dapat kang pumunta para tingnan. Ikaw talaga ang aking maliit na tuksadora. Tara na. President Shen, dapat sinabi mo sa akin, isasara ko sana ang isang araw para salubungin ka. Hindi na kailangan. Kailangan mo ring kumita. Malapit nang dumating ang aking bisita. Hindi na kita aabalahin. Kung may kailangan ka, ipatawag mo na lang ako ng server. Sa itsura ng mga magagarang estilo na ito, siguradong mahal ang mga ito. Buti na lang at may pera na ako ngayon. Kung hindi, hindi ako makakapasok dito. Miss, tanggalin mo na ang coat mo at ibigay sa akin. Hindi na kailangan. Natatakot ako sa lamig. Isusuot ko na lang ito. Sige, tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Bakit may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kagalakan? Misteryosong sir, narito na si Kyuya. Misteryosong sir, ang sama mo naman. Kanina lang muntik nang mahalata si Kyuya. Buisit, ano ba tong pakiramdam na to? Ginawa ba talaga niya ang sinabi ko? Paano ikaw? Hindi ba ito ang sikat na internet celebrity ng Jiangcheng? Ano? Kumakain ka rin ba dito? Ito lang ang pinakamagandang restaurant sa Jiangcheng. Mga elite lang ang pinagsisilbihan nito na may net worth na kahit papaano ay 50 sentimo. Isa ka lang delivery guy. Karapat dapat ka bang kumain dito? Restaurant lang ito. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Alam ko, ikaw dito ka para mag-deliver ng takeout sa mga dignitaryo, di ba? Sapat na ba ang pagde-deliver ng isang order na ito para makakain ka ng kalahating taon? Sabihin ko sa'yo pagkatapos mong i-deliver, umalis ka agad. Ito ang upuan na nireserba ng misteryosong sirko. Paano kung sabihin kong ako ang nag-book nitong upuan? Ha? Ikaw, ang mysterious brother ko, kaya niyang magbigay sa akin ng daan-daang rocket ng walang kahirap-hirap. Isang misteryosong tao siya. Sabihin ko sa iyo, pagdating ng mysterious brother ko, pagsisisihan mo ito. Umalis ka na ngayon. Naniniwala ka bang kung paalisin mo ako ngayon, kailangan mo akong anyayahan pabalik? Hindi ako naniniwala sa kalokohan mo. Kung kailangan kitang anyayahan pabalik, magli-livestream ako na nagmamakaawa sa iyo. Hindi na kailangan yan. Sa tingin ko, maganda ang coat mo.
Kung kailangan mo akong anyayahan pabalik, bakit hindi mo na lang tanggalin ang coat at ibigay sa akin? Anong coat ang tatanggalin? Alam ba niyang walang suot sa ilalim? Ano, hindi ka ba maglakas loob? Hindi ako nagkamali. Gusto lang talaga ng delivery guy na ito ang coat na ito. Anong hindi paglakas loob ang pinagsasasabi mo? Nagbobola ka lang. Pagdating ng mysterious brother ko, ipapa-livestream kitang hubot-hubad. Sige. Ngayon, pwede ka na bang umalis? Okay. Walang kwenta. Nagde-deliver lang ng takeout. Akala mo kung sino ka na. Mysterious brother, matagal na ako dito sa Xingyao. Bakit hindi ka pa dumarating? Walang kwenta, may delivery order ka. Bilisan mo at tingnan mo. Matagal na ako dito sa Xingyao. Bakit hindi ka pa dumarating? Paano mo naman... Ang tagal ko na dito sa Xingyao. Bakit hindi ka pa rin dumarating? Paano mo naman... Naniniwala ka na ba ngayon na ako ay... Bah! Bastos ka! Nakakadiri ka! Bakit bigla ka na lang nanlalait? Kina-record mo lang ang boses ko, di ba? Ipagbibili mo or pakikinggan mo mismo. Ako? Kina-record? Kung hindi, ganyan ka talagang manyakis. Gumagawa ng nakakadiring bagay sa harap ko mismo. Sabihin ko sa'yo, burahin mo yan ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din at ipapa-aresto kita dahil sa panghaharas. Sige, buburahin ko. Huwag kang magsisisi. Mysterious brother, bakit hindi mo ako sinasagot? Ginawa ko na ang sinabi mo. Kanina, minamata niya ako ng may paghamak pero ngayon nagpapakumbaba na siya sa kanyang sugar daddy. Talagang pera lang ang habol niya. Delivery guy, pwede mo bang patayin yan? Ang ingay talaga. Tinawag akong manyakis. Tingnan natin kung paano kita gagambalain. Pasensya na. Talunan ka, may sakit ka ba? Bilis-bilis. Pupunasan ko para sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Ang malas, umalis ka. Nakakadiri, manyakis. Kung sasabotahehin mo ang plano ko kay Mysterious Brother, hindi kita palalampasin. Paano mo mapapatunayan yan? Dapat makita ko. Sandali lang. Ang galing ng kapangyarihan ng pera. Gusto ko yan. Paparating na. Wala ka ng pag-asa. Pagdating ng Kuya Misteryoso ko, pagsisisihan mo to. Ako ang kuya misteryoso mo. Bah, ikaw ang Kuya Misteryoso. Nagpapahiya ka lang sa sarili mo, di ba? Sige. Gagawin ko talaga yan para sa'yo. Maghintay ka lang. Waiter order. May appointment ka, di ba? Anong pakialam mo? Kadiri kang lalaki. Di ko pwedeng isipin ni Kuya Misteryoso na malakas kumain ako. Pagpatuloy mo lang ang paghamak sa akin. Iiyak ka mamaya. Ito. At ito. Caviar 10 gramo. Yan lang. Sige, sandali lang po. Teka, bigyan mo rin ako ng kapareho ng sa kanya. Kapareho ko. Delivery boy, alam mo ba kung magkano ang in-order ko? Mga 5 millicents man lang yan. Kaya mo ba yan? Siyempre, alam ko. Ihain mo na. Sir, sandali lang po. Walang pinipiling customer ang restaurant na to. Naglilingkod pa sa isang pobreng talunan tulad mo. Dapat mong isipin kung paano ka aalis sa harap ko. Huwag mong kalimutan ang pustahan natin. Ako si Chuya, pipiliin ko pang maghanap ng pulubi kaysa sayo. Wag ganyan. Kawawa ka naman kung pulubi ang makakasama mo. Ikaw, pagdating ng Kuya Misteryoso ko, papapunitin ko ang bibig mo. Ginoo, narito na po ang inyong mga order. Sandali lang. Konti lang ang caviar? Sino ang mabubusog dito? Ito po, Ginoo, hindi po mura ang caviar na ito. Kaya po ibinebenta namin ito ng paggramo. Ano ibig mong sabihin, pagramo? Kapag nakita ito ng iba, iisipin nila, hindi ko ito kayang bilhin. Bigyan mo ako ng isang plato.
Isang plato para sa bawat isa. Ginoo, ito po. Hoy, delivery boy, almas caviar yan. Isang unsa, 1 milisentimo ang halaga. Ang plato na iyan, 1 buong dime. Yan ang halaga ng isang apartment sa Outer Ring. Eksakto. Ikaw, talunan. Akala mo ba parang repolyo lang itong kinain? Isang plato bawat isa. Sa tingin ko, nagkakagulo ka lang dito. Dahil hindi mo kayang bilhin, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Narinig mo ba iyon? Isang plato bawat isa. Sinabi ko na. Nababaliw ka na ba? Kaya pala may lakas ng loob kang pumunta sa napakagandang restaurant na ito. Waiter, sa tingin ko dapat mong tawagin ang seguridad at paalisin ang taong ito. Ano ang nangyayari? Manager Wang, delivery boy lang itong lalaki. Ni isang patak ng tubig dito sa restaurant, hindi niya kayang bilhin. Malinaw na nagkakagulo lang siya dito. Bilisan mo at ipaaresto siya. Manager Wang, ang bisitang ito po ay nagsabing gusto niyang bigyan ng plato ng almas caviar ang lahat. Manager Wang, wala naman pong patakaran sa inyong restaurant na bawal akong magabot ng caviar sa lahat, di ba? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba na ang isang plato ng almas caviar ay nagkakahalaga ng 1 dime? Para sa buong restaurant, aabot iyan ng $2. Alam mo ba ang ibig sabihin ng $2? Maraming listed companies ang hindi umaabot sa halagang $2. Nandito na si Manager Wang, nagmamalaki ka pa. Tapos ka na. Ganun ba, Manager Wang? Manager Wang, sa tingin ko iniinsulto ng taong ito ang Xingyao restaurant mo. Binababoy ka niya. Hindi mo ba ipapatawag ang mga tao para baliin ang mga binti niya at itapon siya? Tumahimik ka. Mr. Shen, dahil gusto mong ipakain sa lahat, kailangan ko munang magpasalamat sa ngalan ng lahat. Ako mismo ang maglilingkod sa iyo at magbubukas ng almas caviar. Manager Wang, naniniwala ka sa salita ng isang delivery boy? Tumahimik ka. Ikaw, isang maliit na internet celebrity. Ang mga has na pagdudahan ako, isang bagay yan. Pero mga has ka pang hindi rumespeto kay Mr. Shen. Maniwala ka o hindi, kaya kitang ipawala sa Jiangcheng ngayon din. Manager Wang, ako ang kakalabanin mo dahil sa isang delivery boy? Alam mo ba na ang mysterious brother ko ay isang misteryosong tycoon? Maniwala ka o hindi, sa isang salita ko lang ipapa-blacklist ka niya. Mr. Shen, ito... Di tawagan mo ngayon at tingnan natin kung mas makapangyarihan ang mysterious brother mo or si Manager Wang. Delivery boy, huwag kang mayabang. Tatawag na ako ngayon. Sasabihin ko sa'yo, pagdating ng mysterious brother, pag-uusapan natin ang lahat ng utang na loob. Delivery boy, sagutin mo ang tawag sa delivery mo. Huwag kang magpanggap na misteryoso. Akala mo ba nagpapanggap pa rin ako ngayon? Hindi ito pwedeng mangyari. Ikaw. Imposible. Paano mo naging mysterious brother? Mr. Shen, anong nangyayari? Wala yon. Bisita ko siya, hindi lang niya ako nakilala. Maliit na internet celebrity, yung isdang tabang hindi nakikilala ang gintong dragon. Sige, pwede ka nang umalis. Sabi ko sa'yo, aanyayahan mo rin ako pabalik. Mysterious brother, di kasalanan ng ignorante. Di mo sisirain si Chiuya, di ba? Hindi ka ganyan kanina. Mas gusto ko yung dating ugali mong pasaway. Mysterious brother, ang sama mo. Pinagchinelas mo lang si Chiuya ng coat, tapos nagpanggap ka pang delivery guy para lokohin ako. Delivery guy talaga ako. Gusto pala ni Mysterious brother ng role-playing. Kung gayon, delivery little brother, sumusuko na si Chiuya. Dito mo ba gusto tapusin ang pustahan natin? Ano sa tingin mo? Delivery little brother. Sumusuko na si Chiuya, pero kung gusto mo ang mga damit, ikaw ang kukuha. Bigyan mo ako! Jiangqian, anong nangyari sa'yo? Brother Shen Miao, tulungan mo ako.
Tuloy ka at umupo ka muna para makapagpahinga. Tiangqian, huwag kang masyadong malungkot. Kahit na ama mo siya, pero mula nang gamitin ka niya para bayaran ang utang niya at tinubos kita ng pera, naputol na ang ugnayan ninyong mag-ama. Hindi ko lang inakalang ganoon siya kabrutal. Ibebenta ang sariling anak para sa pansariling interes. Ginong Shen Miao, ang 5 piso talagang babayaran ko yon. Ano ang babayaran? Dahil ginastos ko ang pera, mula ngayon, kapatid na kita. Ayokong maging kapatid mo. Kung hindi kapatid, ano pa? Asawa ko? O ang aking personal na katulong, yung nagpapainit ng kama? Ginoong Shen Miao, nakakainis ka. Pero hindi naman imposible. Ano ang kinukutkot mo dyan? Wala. Ginoong Shen Miao, hindi ka ba bilyonaryo? Bakit dito ka nakatira? Paano kung sabihin ko sa'yo na hanggang kamakailan lang ay isa akong dukha? Maniniwala ka ba? Sino bang hindi nanggaling sa hirap? Basta ikaw si Ginong Shen Miao, ayos na yon. Ang ganda talaga ng katawan ni Tiangqian. Hindi, Shen Miao, gentleman ka. Huwag kang bastos. Shen Miao. Tiangqian, hindi ko sinasadya na tingnan ka. Dumadaan lang ako. Okay lang. Shen Miao, pwede mo akong tingnan kung paano mo gusto. Mukhang kailangan kong magpalit ng bahay. Kaya ito para sa isang tao, pero masikip para sa dalawa. Libre ka ba nitong mga araw? Samahan mo akong tumingin ng bahay. Kailangan ko pa rin pumunta sa gym. Mukhang ako na lang mag-isa. Yoga ngayong gabi? Nakakatulong ang yoga sa katawan at isip at nakaka-relax din. Shen Miao, gusto mo ring subukan? Ako? Mahirap na nga sa akin ang pag-stretch. Mas malambot pa ang yoga, hindi ko talaga kaya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sige na. Tuturuan kita. Dahan-dahan lang. Huwag mong pahirapan ang buto ko. Humiga ka. Kuya Mysterious talaga. Bakit umalis siya sa hotel at hindi ako kinontak? Halos humupa na ang pagnanais ko. Shen Miao, nagulat ako sa'yo. Pero okay lang sa akin na tulungan ka. Aray. Wag, Kuya Shen Miao, magtiis ka pa ng kaunti. Tiangqian, awa mo na. Kuya Shen Miao, magtiis ka pa sa huling 10 segundo. 10, 9, 8. Hindi ko inakalang ganito kahirap ang yoga. Tiangqian, ang galing mo. Masyadong matigas ang katawan ni Kuya Shen Miao. Tumayo ka na. Di masarap ang ipinipilit, lalo na ang buto. Kuya Shen Miao, palagi mo akong tinutulungan. Wala akong paraan para magbayad sa'yo. Bakit mo bigla yan sinabi? Paano kung paboran mo ako? Hoy, anong meron? Kuya Mysterious, bukas, may pagkikita kami ng mga influencer. Gusto ko sanang imbitahin si Kuya Mysterious na samahan ako. Abala ko. Huwag naman ganyan. Gusto kasi ng mga ate ko na makita ang tunay mong itsura. Kailangan mo talagang tulungan ako. Pumayag ako sa kahit anong kondisyon mo, kahit ano, yung ganon. Sige na nga.
Ayoko lang talagang mapahiya ka sa harap nila. Ipadala mo sa akin ang oras at lugar. Alam kong ang galing-galing mo talaga, Kuya Mysterious. Usapan na yan. Shen Miao, huwag mo akong biguin. Binatang Chin. Si Kyuya ang #1 goddess sa influencer circle. Kung maibobola mo siya, gold mine ang media company mo. Sige, kung maire-recruit mo siya, bibigyan kita ng $1 na halaga ng resource promotion sa loob ng 1 taon. Salamat, Binatang Chin. Halika. Inuman. Mga ate, tingnan nyo kung sino ang dala ko. Shen Miao. Miss Chin Xiaotian, magkakilala ba kayo? Siyempre, kilala ko siya. Hindi ba ito yung simp ng babae ko? Shen Miao, isa ka lang rider. Dapat nasa labas ka nagde-deliver, hindi dito sa gathering namin. Miss, pakibantayan po ang pananalita ninyo. Kasama ko si Brother Shen Miao sa gathering. Sino ba kayo? Bakit pagdating pa lang inaasar na ninyo siya? Ito pala yung Chuya na sinasabi mo? Maganda nga, medyo tanga lang. Pinapasama pa sa isang loser. Beauty, dito ka na umupo. Sino ka para magsalita ng ganyan? Ito si Young Master Chin Show. Mahigit 10,000 ang net worth niya. Mag-ingat ka, isang salita lang, ma-blacklist ka niya. Pwede ka na bang umupo? Sige na. Plano ni Young Master Chin magtayo ng media company. Gusto kanyang i-hire ng mataas ang sahod. Magandang oportunidad ito. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magalit sa alinman sa kanila. Bilisan mo. Young Master Chin, tungkol doon. May bisita pa po ako dito. Palitan muna kaya natin ang contact information. Ate, itinuturing mo bang bisita ang rider na ito? May sira ba sa ulo mo? Shen Miao, anong klaseng gayuma ang ibinigay mo sa ate na ito? Nagpapakatanga siya sa'yo. Kasi hindi siya bulag, hindi tulad mo. Ikaw, Chuya. Ito ang pinili mo, tama ba? Chiuya, nababaliw ka ba? Isusugal mo ang kinabukasan mo para sa isang rider? Mag-isip ka! Sulit bang magalit kay Young Master Chin dahil sa isang rider? Hindi siya rider, siya ang #1 fan ko. Paborito mong tagahanga? Yung misteryosong kuya na nagregalo sa'yo ng 100 super rocket? Nakakatawa. 100 super rocket? Maliit na halaga lang yon. Paano magkakaroon ng ganung kalaki ang isang delivery guy? Akala mo ba siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Nag-loan ka para mag-tip, di ba? Chiuya, mag-ingat ka. Yang loser na yan, hindi mababayaran ang loan niya, baka ikaw ang habulin. Hindi na kailangan ng pag-aalala ni Ginoong Chin. Maliit na halaga lang yon. Hindi ko kailangan ng loan para dyan. Magpanggap ka lang. Hija, mag-aral ka sanang umintindi ng sitwasyon. Chiuya, isusugal mo ba ang internet celebrity career mo para sa loser na to? Ako, Pantay-pantay ang lahat ng tao. Ginoong Chin, hindi kayang magdesisyon ng buhay ng iba ang isang salita mo. Walang kwenta ka. Akala mo ba talagang mapipigilan mo ako sa isang salita mo lang? Hindi pa natin naayos ang usapin tungkol kay Yun Changqian. Malamang, wala ka ng pagkakataon. Chiuya, saan mo nakita itong artista na to? 10 si Ginoong Chin. Para lang siyang langgam na madaling durugin. Ang lakas ng loob magyabang. Eh kung kukuha ako ng 20,000, kaya ko bang kunin ang buhay ni Ginoong Chin? Isang delivery guy, kukuha ng 20,000. Akala mo ba parang food voucher lang yan na madaling makuha? Kung hindi naniniwala si Ginoong Chin, tayaan na lang natin. Kung makakakuha ako ng 20,000, ikaw, inumin mo yung bote ng imported na alak. Kung hindi ka makakakuha ng 20,000, lumuhod ka sa sahig at magmano ka sa akin ng malakas 3 beses. Sige, deal. Ginong Shen. Manager, tulungan mo kong kumuha ng 20,000. Anong silbi, Shen Miao? 3 taon mo na akong suyo. Alam ko kung ano lang ang kaya mo. Huwag mo akong lolokohin ng pekeng pera, ha? Nagpapanggap lang. Nagpapanggap sa harap ko. Pagkatapos, papagulungin ko siya. pasensya na. Shen Miao, nadamay ka pa. Umalis ka muna. Ako na ang magmamakaawa kay Ginoong Chin. Ikaw magmamakaawa para sa kanya? Anong kaya mong gawin, isang streamer lang, kung hindi niya mailalabas ang 20,000 pagsisisihan niyang ipinanganak siya? Manager ng bangko, anong ginagawa mo rito? G. Shen, handa na po ang 20,000 cash na hiniling ninyo. Buksan mo at ipakita sa kanya.
Imposible. Delivery boy lang siya. Paano siya magkakaroon ng 20,000 at cash pa? Pekeng pera to sigurado. Kinang, pinag-aalinlangan mo ba ang aming bangko? Hindi ko magagawa yon. Usapan ay usapan, Ginoong Chin. Sige na. Magpapatalo sa isang delivery boy na tulad mo? Huwag kang magbiro. Tara na. Para sa isang dating pinakamayaman, wala ka namang kredibilidad. Ikaw ang uminom o ipapainom ko sa'yo? Sige, Shen. Balang araw, babayaran mo rin to. Ginoong Chin. Tara na. Kung wala nang iba, aalis na kami. Ginoong Shen, umalis na tayo. Shen Miao, pasensya na at nagkamali ako sa'yo kanina. Maupo ka! Tara na, maglaro tayo! Tara, inom! Shen Miao, lasing ka na. Magpahinga ka na. Uuwi na ako. Shen Miao, nakakakainis. Anong ginagawa mo? Hindi mo pa nga na ibabalik ang damit. Saan ka pupunta? Ginoong Shen, ang 10 villa na binili ninyo ay naayos na at pwedeng tirhan anumang oras. Mga balik. Shen Miao, ang dami mo nang nabili. Pwede bang bigyan mo si Chiuya ng isa? Si Chiuya ay sayo na. Depende yan sa performance mo. Ay nako, hindi ka mabibigo ni Chiuya. Tara na, isasama kita mamili. Ito na ang pabuya sa hirap mo. Shen Miao, ang bait mo talaga. Ginoong Wang, ito ang villa na pinaghirapan ng anak kong babae. Bagay ba ito sa estado mo, Ginoong Wang? Hindi masama, pero medyo mas maliit lang ito kaysa sa akin. Shen Miao, kukuha lang ako ng bag tapos titingin na tayo ng mga kotse. Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Siyempre para sa kasal mo. Ito si Ginong Wang. Siya ang napili ng tatay mo para sa'yo. Hindi masama. Ang ganda nga. Yung anak na ipapanganak niya, siguradong gwapo. Nanay, tatay, ano ba ang ginagawa ninyo? May gusto na ako. Huwag na kayong mag-alala. Anong kalokohan yan? Para sa ikabubuti mo ito ng nanay at tatay mo. Si Ginoong Wang ang anak ng isang real estate tycoon dito sa Jiangcheng. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Nanay, mayaman din naman si Shen Miao. Bakit ayaw mong makinig? Mas maraming pera si Ginong Wang kaysa kay Shen Miao. Sabi nga niya, mas maliit pa raw itong villa na to kaysa sa kanya. Hindi ko kayang ikumpara ang sarili ko sa pinakamayaman sa Jiangcheng. Pero isang mahirap na biglang yaman tulad mo, hindi rin katulad ko. Kung talagang mas mayaman si Ginoong Wang kaysa kay Shen Miao, kailangan kong pag-isipang mabuti ang pipiliin ko. Shen Miao, naalala ko lang may live stream ako mamayang gabi. Sa ibang araw na lang kaya tayo magkita. Sigurado ka bang hindi ka lang naghahanap ng lugar para magka-feelings at magkaroon ng masinsinang palitan ng kuro-kuro nitong si Young Master Wang? Siyempre hindi, Shen Miao. Ako, gusto ko lang na maging maayos ang live stream ko. Oo, Shen Miao. Ayaw mo namang magka-problema ang live stream ni Chiuya, di ba? Chiuya, magbabala ako sa'yo. Lahat ng meron ka ngayon, binigay ko yan sa'yo. Hindi maganda ang kahihinatnan ng pagtulak mo sa hagdan na inakyat mo. Oh. Medyo yaman lang, nag-iinarte ka na. Sketch! Bagong yaman, ang liit naman ng utak. Eksakto, hindi makakapantay kay Young Master Wang, Chiuya. Nang malaman ni Young Master Wang na gusto mong bumili ng kotse, agad siyang bumili ng luxury car at dinala rito. Tingnan mo. Young Master Wang, napakamahal siguro nito, di ba? Well, hindi naman masyado. 5 milyon lang. Hindi pa umabot sa sukli ng bahay ko. Narinig mo, binayaran niya ng buo agad-agad.
Diyos ko, limited edition na luxury car ito. Para kay Young Master Wang na mabili ito ng buo. Tunay na mayaman lang ang makakagawa niyan. Chuya, interesado ako sa'yo. Gusto mo bang sumakay kasama ko? Sa'yo na itong kotse. Well, Young Master Wang, paano ko ito matatanggap? May bisita pa ako dito. Bata, hindi ka pa nakakita ng luxury car na ganito ang klase, di ba? Maganda ang mood ko. Pwede kitang isama para magbuhat ng mga bag ni Chuya. Anong klaseng kalat ito? Nakaparada sa harap ng pinto ko? Ikaw. Ikaw. Matibay naman ito. Tingnan natin kung kaya nitong tumagal sa bato. Shen Miao, ano ba ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? May sirain na kotse na nakaparada sa harap ng pinto ko, walang gumagalaw. Siyempre, binabagsak ko. Ayos ka lang, bagong yaman. Sasabihin ko sa'yo, kung maglakas loob kang basagin ito, kahit lahat ng sira-sirang bahay na to ay hindi sapat para bayaran ang pinsala. Isang sirain na kotse lang. Karangalan pa nito na mabasag. Kotse ko? Ang kotse kong ito ay nagkakahalaga ng buong 5 piso. Nagmamagaling ka sa maling lugar. Magbayad ka ngayon. Isang sirain na kotse? Magbabayad ako syempre. Sakto lang, bibili rin ako ng kotse. Hello? Shen ang pinakamayaman. Ano ang plano sa tawag na ito? Dalhin mo rito lahat ng pinakamahusay mong luxury cars. Gusto ko lahat yan. Sige Shen, ang pinakamayaman. Sandali lang, nandito na kami. Di maghintay tayo. Maghintay ka sa impyerno. Ayos ka lang, bagong yaman. Akala mo dahil lang may konting pera ka ngayon, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Ganyan ka nakabahala dahil lang sa isang sirain na kotse? Mukhang maraming tubig sa katawan si Ginong Wang. Sa tingin ko, ang ulo mo ang puno ng tubig. Kung hindi ka makabayad ngayon, sisiguraduhin kong mabulok ka sa bilangguan. Tingnan mo. Shen Miao, ikaw ba ang bumili ng lahat ng ito? Siyempre. Kalokohan. Mga limitadong edisyon na mamahaling sasakyan ang mga ito. 10 ang halaga ng bawat isa. Kapag pinagsama-sama, halos 100 piso na. Kahit ang angka naming Wang, hindi makakapaglabas ng ganoong kalaking halaga ng sabay-sabay. Paano mo mabibili ang mga yan? Isang hamak na bagong yaman. Hindi kaya ng angka ninyong Wang, pero hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Ginoong Manager Lee mula sa Jiangcheng Auto. Manager Lee, bakit ka pa personal na pumunta? Mr. Shen, dinala na ang mga mamahaling sasakyang hiniling ninyo. Satisfiyado ba kayo? Okay na, pwede na ito. Sapat na ba? 100 pisong cash. Ito na ang sikat na super laking perang papel. At marami pang ganyan. Talagang top tier na mayaman ito. Nako. Sobra na. Mr. Shen, talagang malalim ang pagtatago ninyo ng kayamanan. Ganito kalaking transaksyon agad-agad. Talagang pinararangalan ako. Kung ganon, deal na. Deal. Ano ang tawag sa iyo ni Manager Lee kanina? Mr. Shen. Ikaw ang pinakamayaman? Siyempre, kung hindi, paano magkakaroon ng ganoon karaming malalaking perang papel si Mr. Shen? Basagin ko ang isa sa'yo, bayaran kita ng isa. Sapat na ba? Sobra na, Mr. Shen, sapat na po. Talaga bang sapat na? Sa tingin ko, hindi pa sapat. Siguro ang lupain ng angka ninyong Wang ang sakto para bilhin ko at pagparkingan ng mga sasakyan. Shen, ang yaman-yaman mo pala. Nagkamali ako. Maging mabait ka sana at patawarin mo ako. Ako talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito. Gusto mo bang ipabalik kita sa tycoon sa real estate? Ay, hindi. Kung ganon, umalis ka na. Shen, para ba kay Chuya ang lahat ng binili mo? Paano naman nangyari yon? Napakagaling ng Diyos ang si Chuya. Tiyak na makakahanap siya ng mas mayamang lalaki. Hindi naman kagandahan ng kotse na ito, di ba? Shen Miao! Tingnan mo ang magandang ginawa mo. Anak, nagkamali kami. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito.
Shen Miao, hintayin mo ako. Napakagaling ng Diyos ang si Chuya. Maraming mayayaman dito. Bakit mo pa kailangang hintayin ako? Shen Miao, nagkamali ako. Ikaw lang ang nasa puso ko. Si Young Master Wang at ang iba pa, usapan lang yon ng mga magulang ko. Wala akong kinalaman doon. Shen Miao, papatawarin mo ako, di ba? Shen Miao, malapit na ang kaarawan ni Chuya. Gusto kitang imbitahan sa aking birthday party. Pupunta ka, di ba, Shen Miao? Pupunta ako. Ngunit tandaan mo, lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Hello. Sir Shen Miao, napakaganda ng pagdating mo para sa Chuya. Sir Shen Miao, sino ang mas maganda, ako o Diyos sa Chuya? Tama na. Ano ang gusto mo? Sir Shen Miao, huwag kang maging biased. Gusto ko rin ng super rockets na tatakpan ng screen. Depende sa kung ano ang may bibigay mo sa akin. Garantisado kong masisiyahan ang Sir Shen Miao. Sige, maghanda muna tayo ng cake. Tara na. Ang pakiramdam ng mayaman ay talagang maganda. Sir Shen Miao, hindi maganda. Nagkaroon ng argumento ang Chuya sa isang tao. Ang dalawang babae na ito mula sa hindi alam kung saan. Kanina halos itinulak ako nila sa pool. Tulungan ninyo ako, mga tao. Kalokohan, ikaw talaga ang magnanakaw na tumatawag ng magnanakaw. Ikaw talaga ang hindi makatiis sa Changqian at gustong itulak siya sa tubig. Sir Shen Miao, sila yon. Dapat kang tumayo para sa Chuya. Ano ang ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo rito? Shen Miao, kanina pa halos ako itulak ng babaeng ito sa tubig. Kailangan mong ipagtanggol ako. Kalokohan, ikaw nga ang kitang-kita na gustong itulak si Changqian. Maraming tao dito. Tanungin mo sila, sino ang nagsasabi ng totoo? Tama si Diyos sa Chuya. Kitang-kita naman na itong dalawang babae na iinggit kay Diyos sa Chuya ang gustong magtulak sa kanya. Kayong lahat. Hindi ako. Sa tingin ko may masamang balak ka, sinadya mong magsuot ng eksaktong kapareho ng kay Chuya namin. Akala ng mga tao ikaw ang bida. Ganun ba? Hindi ganon. Wag nang mahirapan pa si Shen Miao. Kasalanan ko ito. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Changqian, hindi kasalanan mo. Paano mo naman? Ayos lang. Paumanhin lang naman yan. Hindi naman mawawalan ng laman. Binibining Chuya. Humingi na ako ng paumanhin. Pwede na ba akong umalis? Tigil! Ninakaw mo ang lahat ng atensyon sa akin at ngayon gusto mo lang umalis? Ganun na lang ba kadali? Ano pa ba ang gusto mo? Ngayon, sa birthday party na ito, ako ang bida. Pero ikaw, eksaktong kapareho ng suot ko, ninakaw mo ang lahat ng atensyon. Labis akong naiinis. Gusto mong umalis? Sige, hubarin mo ang damit mo, saka kita palalayasin. Hubarin mo para makaalis ka. Ano ang sinabi mo? Baliw ka, Changqian. Huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Pigilan sila! Chuya, ano ang ibig mong sabihin? Hindi na nga namin hinanap ang totoo at humingi na kami ng paumanhin sa'yo. Hanggang kailan mo pa ba kami pipilitin? Shen Miao, sa party ngayon ako ang bida. Isang hamak na internet celebrity na tulad niya, nakasuot na kapareho ko, tapos itinulak pa ako sa tubig. Shen Miao, parang sinampal ka sa muka. Tama, Shen Miao. Kung hindi natin turuan ng leksyon ng babaeng ito, hindi siya magsisi. Wala naman kaming kasalanan sa simula pa lang. Kung patuloy kang mamimilit at mananakot, tatawag kami ng pulis. Eh di tawag, wala namang kaming ginagawa. Pinakamatindi na, pagalitan lang. Ikaw? Kung ayaw mo, ako na ang tutulong sa'yo. Mga kaibigan, ipamukha natin kung sino ang host at sino ang bisita. Huwag kayong lumapit. Shen Miao, maari mo ba akong iligtas? Mangahas kang gambalain si Chuya. Tingnan mo at hindi ko hubarin ang damit mo. Tama, gusto niyang sumikat, di ba? Kumuha tayo ng ilang malaswang litrato para sumikat siya. Huwag. Tigil. Ano bang gusto mong gawin? Shen Miao. Babae, Shen Miao ba ang tawag mo sa kanya? Huwag mong isipin na dahil nagpapakaawa ka ay patatawarin ka ni Shen Miao. Sa amin lang makikinig si Shen Miao. Hubarin mo. Narinig mo?
Akin si Shen Miao. Ako lang ang tutulungan niya. Isang hamak na internet celebrity lang na katulad mo. Wala ring mangyayari sa pagpapakaawa. Lalaki ka ba talaga? Isang layer lang ng damit ang suot ni Changqian. Bilang lalaki, ipipilit mo pa ring maging malupit? Eh ano naman? Si Shen Miao ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Kung hindi kayo makikinig sa kanya, mag-ingat kayo baka wala na kayong matirhan sa Jiangcheng. Ikaw? Wag na. Ako na ang maghuhubad. Isang hamak na internet celebrity lang, nangahas pang magsuot ng kapareho ko. Sisirain ko ang reputasyon mo. Sinasabi kong hubarin mo. Shen Miao, mali ang pagkakaintindi mo, di ba? Oh, di ba dapat itong maliit na internet celebrity ang maghubad? Pinapaghubad mo ang babae ko? Shen Miao, sabi mo babae mo siya. Eh, ano naman ako? Ikaw? Artista lang naman na kinukup-kup ko, di ba? Pasensya na at natakot ka. Okay lang ako. Isang artista lang, naglakas loob pang sumuway sa amo. Nagkamali, nanakit, aminin mo. Sampalin mo ang sarili mo ng 2 beses. Sampalin. Wag na, Shen Miao. Palampasin mo na. Okay na rin ako. Paano pwedeng ganoon? Kapag hindi mo tinuruan ang iba, hindi nila malalaman ang lugar nila. Kanina, inutusan mo ang amo mo na maghubad. Mabuti, ngayon maghubad ka para makita ko. Shen Miao, sir. Siyempre, kilalang kilala si Chuya bilang malaking streamer. Ngayon ang kaarawan ni Chuya. Pahubarin siya sa harap ng buong internet celebrity circle. Parang sobra naman yon. Kilala? Kung wala ang sugar daddy na tulad ko, maliit na streamer pa rin siya na walang nakakakilala. Isang artista lang, nangahas pang magsuot ng kapareho ng amo. Hindi alam kung sino ang boss. Hubarin mo. Shen Miao, sir, nagkamali po ako. Nagkamali ako. Hindi ko nakilala si ma'am. Patawarin ninyo po ako. Kung gusto ninyo, mamaya. Wala akong pasensya para dyan. Huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. 3 bilang na lang. 3. 2. Huhubarin ko na. Ganun nga. Tara na, mga kasama, bakit kayo nakasimangot? Patugtugin ang musika, magsaya tayong lahat. Magsaya kayo. Sino man ang magpapasigla ng pagsasaya, bibigyan ko ng 1 piso. Shen, sir, ang bait-bait ninyo. Sige, magsaya tayong lahat. Ang bait talaga ni Shen, sir. Sir Shen Miao, huwag kang ganyan. Anong, huwag kang ganyan? Hindi ba't lagi mo naman gustong makuha kita? Milen, ginaganap ko na ang gusto mo. Sir Shen Miao, nagbago ka na. Di na kita nakikilala. Hindi ba't ganyan na ako palagi? O ginamit mo lang ba ako? Huwag mong kalimutan, kung wala ako, naghahanap ka pa rin ng investors para sa gym mo. Hindi. Baka naibaba ka na ni Chin Show, naging kasangkapan ka na niya. Hindi pa rin kayang tulungan si Sir Shen Miao na makawala sa kontrol ng bruha. Changqian, umalis ka na dito. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Hindi, Sir Shen Miao. Kung pipilitin mong lumaya sa kontrol, masusunog ka sa libog. Kaya sinasabi kong umalis ka na. Sinabi ko nang umalis ka, di mo ba narinig? Umalis ka. Umalis ka. Magsalita ka. Sir Shen Miao, may masama. Pinapapirma ni Chin Show ang lahat ng malalaking streamer sa Jiangcheng sa mga kontratang alipin. Alam nyo na siguro kung bakit ko kayo pinapunta.
Tingnan nyo ang mga kontrata sa kamay nyo. Kung walang problema, pirmahan nyo. Nakakainis. Huwag kang kikilos. Imposible! Hindi kami mga ibon nyo sa hawla. Ang kapal ng mukha mong pilitin kaming magbenta. Hanga ako sa tapang mo. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako ngayon din. Ako pa rin ay isang mabait na tao. Kung ayaw nyo, papawiin ko kayo. Tapos, iti-blacklist kayo. Ganun lang kasimple. Pirmahan nyo ng maayos ang kontratang ito at gagarantiya ako ng pagkain at damit nyo habang buhay. Chuya, darating ba si Shen Miao? Siyempre darating siya. Sige, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. May tutol ba? Kung wala. Ako, tutol. Shen Miao. Ito ay Chin Media. Anong ginagawa mo dito? Ako, nagtatanggol ako sa mga inosenteng internet celebrity na ito. Tinututulan ang hindi patas na mga kondisyon ng hayop na ito. Shen Miao. Akala mo kung sino ka? Ito ang teritoryo ng pamilya Chin. Dayuhan ka lang. Anong karapatan mong makialam? Umalis ka na habang mabait pa ako. Kung hindi, wala ka ng lugar sa Jiangcheng. Tama ka. Ang isang dayuhan nga ay walang karapatan. Kaya opisyal kitang pinapaalam ngayon. Ang Chin Group ay opisyal ng pinangalan ng Shen Group. Ito ang pinakakakatawang biro na narinig ko. Shen Miao, akala mo sa konting perang yan, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pamilya namin ngayon ay nagkakahalaga ng 15,000. Binata Chin, sa tingin ko nababaliw na siya, nag-aambang makipagpaligsahan sa yaman sa'yo. Shen, sa kalunos-lunos mong kayamanan, kahit ibuhos mo lahat yan, wala ring epekto. Talaga? Eh bakit gustong-gusto ng mga shareholder ng Chin Group na ilipat sa akin ang kanilang shares? Kalokohan, ang shares ng Chin Group, 1 sentimo bawat isa. Paano nila ililipat yon sa'yo? Wala akong magagawa. Kanino ba ako sisihin? Ngayon mahirap lang ako at pera na lang ang natira. So, imposibleng mangyari yan. Nang malaman nilang ako ang pinakamayaman sa Jiangcheng, sabay-sabay silang nagmamadaling ibigay sa akin ang kanilang shares. Ngayon, pagmamayari ko ang 70% ng shares ng Chin Group, ako ang pinakamalaking shareholder. Hindi ito maaring mangyari. Chin Show? Ngunit ikaw, maraming kasamaan ang ginawa mo, nagpabaya sa tungkulin, hindi ka karapat-dapat maging shareholder ng Chin Group. Ako ngayon, sa aking katayuan bilang pinakamalaking shareholder, kinukuha ko ang iyong shares at tinatanggal ka sa posisyon mo bilang shareholder. Chin Show, tumanggap ka ng suhol, nakipagsabwatan kay Tian at ilegal na ikinulong at pinahirapan ang iba. Ikaw ngayon ay inaaresto, dalhin siya. Hindi! Shen Miao, iligtas mo ako. Bitawan niyo ako. Shen Miao, hintayin mo lang. Babalik ako. Chuya, ang galing. Hindi na tayo kailangang magtiis sa pang-api ni Chin Show. Kuya Shen Miao, ang galing mo. Hindi mo na kailangang pirmahan ang kontrata ng Chin Group. Pero ang Shen Group ko ay naghihintay pa rin sa'yo para kumita. Ginoong Shen Miao, ikaw, anong ibig mong sabihin? Ako na ang pinakamayaman ngayon. Dapat ninyo akong pakinggan. Kung hindi, Pirma. Pipirma kami lahat. mas maganda yon. Halika rito. Kayong lahat akin na. Ako ang pinakamayaman. Ako ang hari ng mundong ito. Ang ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Halika na, halika na. Halika na rito. Ako ang pinakamayaman. Akin lahat ang pera. Kayang-kaya kong bilhin ang lahat. Pero bakit? Kahit na napakayaman ko na ngayon. Parang may nawawala pa rin sa akin. Hindi. Hindi ba ang pera ang lahat-lahat? Hindi ba ang pera ang lahat-lahat?
Dapat kayong lahat ay sumuko sa akin. Anong pinagtatawanan ninyo? Shen Miao, hindi lahat ang pera. Kahit papaano, hindi nito mabibili ang iyong orihinal na hangarin. Orihinal na hangarin. Ano nga ba ang orihinal kong hangarin? Binatang gwapo, mabait ka naman. Bigyan mo ako ng makakain. Gutom na ako. Kunin mo na lahat. Tutulong ako hanggat kaya ko. Akala ko na pagtagumpayan ko na ang pera, pero sa huli, ako naman ang naging alipin nito. Ikaw pala. Sinadya mong iligaw ako sa kadiliman. Ang tubig ay maaaring maghatid sa iyo sa mga ulap o magtulak sa iyo sa kalaliman. Ako ay nagsilbi lamang na gabay sa iyong kasakiman. Ikaw mismo ang hindi nakapagpigil. Eh ano naman? May pera ako, ang dami kong pera. Magagawa ko ang anumang gusto ko. Kawawang Changqian hanggang ngayon ay nananalangin pa rin siya para magising ka. Mukhang sa huli nagkamali siya ng tiwala. Qian. Kuya Shen Miao, ikaw ba yan? Bakit basa ang muka at damit mo? Kuya Shen Miao, samahan mo naman ako please. Hindi ba't ikaw ang nagpakuha sa akin bilang personal trainer mo? Siyempre, kailangan kitang turuan ng personal. Bakit hindi? Ako na lang ang kunin mo. Sinabi ko nang umalis ka. Umalis ka. Ako ang may pananagutan sa kasamaan, siya naman sa kabutihan. Sayang, sa huli, ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Pasensya na, Changqian. Nakalimutan ko ang aking orihinal na layunin. Ang lugar na ito ay orihinal na ginawa para sa'yo, isang depektibong espasyo. Sayang, hindi mo ito pinahalagahan. Orihinal na layunin ay ibalik ka sa impyerno. Kawawang si Yun Changqian hanggang ngayon ay nananalangin pa rin siya para sa iyo. Sige na, ipagpapaumanhin ko na ang buhay mo. Changqian. Baka panaginip lang ang lahat. Pasensya na, Changqian. Nawala ako sa aking landas at naging alipin ng pera. Kuya Shen Miao. Changqian. Kuya Shen Miao, anong nangyari sa'yo? Changqian. Magkano na ba ang pabahay ngayon? Ikaw ang maghula.